Magandang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa aking channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan ng ating aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay pagpapatuloy ng mga dati kong sinabi na sa naunang episode, ang mga qualities ni Jesus. At ito rin ang dapat taglay ng isang nagpapastol. So walang ibang kinokopyahan ang nagpapastol kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang isa sa mga katangian niya sa kanyang pagpapastol ay pagiging tunay at maawain at habag. Being authentic and compassionate. Magandang pagnilayan ito dahil bilang mga namumuno o bilang mga magulang, ganun din sana ang ating mga attitudes and values. Wala tayong ibang pinag-inspirasyon kundi si Jesus. Ano ang katangian ni Jesus? Ang katangian niya ay pagiging tunay na tao. No, walang paligoy-ligoy. Yung puro ang damdamin, hindi hiwa-hiwalay, dalisay ang pakikitungo sa kanyang mga tagasunod at kanilang well-being at kanila ding mga problema. So, tunay ang kanyang pakikitungo. At kung titingnan natin ang buhay ni Jesus, yung He cried with those who suffered. Meron siyang compassion, merong habag at awa sa mga naghihirap. Nakikinig sa kalagayan. Kung mapapansin natin yung mga alagad niya nung nagmisyon, pagbalik nila, tinipon niya at nakinig. Ano ba ang naging lakad ninyo? Kumusta kayo? Kumusta ang inyong misyon? So maraming nagkwento, syempre puno sila ng espiritu ng pagbabahagi at nakinig ng buong pagkatao si Jesus. Kahit na mahirap na makinig, dahil 12 apostoles yun, puro yung kanyang pakikinig, isa-isa niyang pinakikinggan. Kung titingnan din natin yung ang pakikinig ay isang uri ng healing, hindi lamang physically kundi emotionally napapakinggan. Nagbibigay ng oras, panahon sa mga may sakit. So, eto sa karanasan ko sa parokya, sa mga home visitation, ito din ang aking ina-apply, na nagbibigay ng oras sa pagbibisita sa mga bahay-bahay, pakikinig sa mga kwento at kanilang mga hinaing at mga problema. Kung masusolusyonan sa mga programa ng social action at social service, so nabibigyan. At kung may problema na usapin sa relasyon ng mag-asawa, magandang napapakinggan ito. Kaya
nagkakaroon sila ng pagpapahalaga. Ang nakatawag pansin sa akin dito ay yung ang isang tanong ko sa isang teologo, ang tanong ko sa kanya, Doc, paano kaya na-sustain ni Jesus ang kanyang mga apostoles, ang kanyang mga alagad? Kasi 12 yun. Paano niya na-sustain? Kasi madali ang pag-organize ng mga leaders. Imbitahan mo lang, no? Magkaroon kayo ng orientation, education, formation. Pero ang pinakamahirap ay sustaining. Kaya yun din ang naging tanong ko. Paano na-sustain ni Jesus itong 12 apostoles niya at naging faithful sa kanya? Simple lang ang isinagot niya sa akin habang kami ay kumakain sa pagkainan. Sabi niya, Nanding, ang nakatawag pansin sa mga apostoles at palagi nilang sinasabi, kakaiba ang taong ito. Ang ibig sabihin kakaiba, iba ang ipinakita sa kanilang pagkatao ni Jesus. Tunay, dalisay, at puno ng pag-aalala. Mayroong malasakit at habag sa kanila. Marunong makinig. Kaya, mahusay siya ring makisama sa kanyang mga alagad. Diba sinasamahan niya kahit sa dagat, sumasama si Jesus, no? Diyan ko nakita yung isang pagiging pastol, na sana ay meron tayong taglay na ganitong ugali, no? Kahit ako din bilang, siyempre sabi ko nga, ang pagpapastol ay hindi lang naman sa simbahan, kundi ito ay pagpapastol din sa loob ng pamilya, no? Ang unang-una ang sa aking nakatawag pansin dito at gusto kong ipagpatuloy ito ay pandayin ang aking ugali, maging totoo sa ugali. Kung galit, magpakita ka ng galit, hindi ka na lang umiimik, walang imik, walang reaksyon, no? Tunay yung ugali, no? Dalisay ng pakikisama, pakikihalubilo, at may panahon para magkwento, may panahon para magbahagi, may panahon para pakinggan ang hinanaing ng mga kasamahan. Kaya ako din, ito din yung call to action ko sa aking pamilya. Although liit pa ng aking anak ngayong bunso, no, pero practicing this being authentic ay talagang hindi madali, no? Lalong-lalo na nasa stage ng pagbabago, no? Mayroong mga nais sila na minsan ay kailangan ng namumuno talaga ng adjustment. Ikaw ang unang-unang mag-a-adjust para makapasok ka sa mundo ng iyong pinaglilingkuran. So, ito lang po muna ang aking ibabahagi, si Kuya Nanding, at sana patuloy tayo magkaroon ng ugnayan. I-post lang ninyo yung button dyan para makapakinig tayo ng ating mga karanasan, kwento at pagninilay. Magandang araw po sa lahat.